Tatalakayin ko ngayon ang isa sa mga hindi nasagot na tanong na patuloy paring umiikot hanggang sa kasalukuyan. Ito ay walang iba kung hindi ang pag-ubos ni Hades sa lahat ng naglalakasang bilanggo sa Tartarus nang siya lang mag-isa. Alam ko na ang ilan sa inyo ay napatanong rin kung papaano nga ba ito nagawa ni Hades o maari kayang may tumulong sa kanya. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Ang misteryosong paglipol ni Hades sa lahat ng bilanggong Titan sa Helheim. Ang bakbakan na naganap sa Helheim ay isang hindi malilimutang laban na gumimbal sa lahat ng nakasubaybay sa Record of Ragnarok. Isa itong misteryo hanggang sa kasalukuyan, papaano nagawang maubos ni Hades ang lahat ng naglalakasang Titan na nakatakas. Alam kong iyan rin ang tanong na naglalaro sa isip mo, kaya ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang aking natuklasan mula sa manga. Hindi lang si Hades mag-isa ang lumaban upang maubos ang lahat ng mga naglalakasang Titan na nakatakas mula sa Tartarus. Pero bago tayo dumako sa usapin na iyan, para sa mga hindi pa siya kilala ay kikilalanan muna natin kung sino nga ba si Hades sa Record of Ragnarok. Si Hades ay isang prominenteng Diyos sa Greek pantheon, kilala bilang hari ng underworld at ang Diyos na pinakasinasandalan ng ibang mga Diyos. Siya ang nakatatandang kapatid ni Poseidon, Zeus at Adamas. Bilang isang matangkad at gwapong lalaki na may mahabang estilisadong pilak na buhok, si Hades ay may leaf-like pattern na tato sa kanyang noo, isang spike choker na kwintas, at isang bead-like na earring sa kanyang kaliwang tainga kasama ang mas maliit na piercings. Ang kanyang damit ay formal, may isang collar na umaabot hanggang sa itaas ng kanyang dibdib at mga badge na dekorado sa kaliwa at kanang bahagi ng kanyang coat. Ang kanyang personalidad ay napaka-sophisticated at tahimik, ngunit lubos na iginagalang at kinakatakutan sa loob ng Greek pantheon. Mahal na mahal niya ang kanyang mga nakababatang kapatid, naniniwalang tungkulin niya bilang nakatatanda na pangalagaan at ipagtanggol sila. Si Hades ay nanatiling mahinahon at komposado, kahit pa sa kanyang laban kay Qin Shi Huang, at tanging nawalan lang siya ng kontrol nang malaman niya na may mga katulad na pananaw sa pagkahari ang kanyang kalaban. Bilang tagapamahala ng Helheim, si Hades ay isang napakalakas na Diyos, mayroon siyang banal na lakas, bilis, reflexes, at stamina. Isa siyang mahusay na mandirigma at ginagamit niya ang kanyang bident na may napakahusay na kasanayan at kahusayan. Mayroon din siyang mga supernatural na kakayahan, tulad ng semi-immortality, divine physiology, matter manipulation, at ang kakayahang ilagay ang kanyang banal na dugo sa kanyang sandata, ang Ichor Desmos. Ang pangunahing motibasyon ni Hades para lumahok sa Ragnarok tournament ay upang maipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid na si Poseidon, na napatay sa laban sa Ragnarok. Gayunpaman, nanatiling may respeto siya sa kanyang kalaban na si Qin Shi Huang, at tunay na nagbigay galang siya sa mga kakayahan ng Chinese Emperor bilang isang mandirigma at kapwa-hari. Sa kabuuan mga Pops, si Hades ay ipinapakita bilang isang makapangyarihan, sophisticado, at matalik na nakatatandang kapatid sa loob ng Greek pantheon, na handang gawin ang lahat upang pangalagaan at ipagtanggol ang kanyang pamilya, habang nagbibigay galang din sa kanyang mga kalaban at sa kanilang mga kakayahan. Ngayon nakilala nyo na siya, talakayin na natin kung papaano nga ba naubos ang lahat ng naglalakasang Titan na ito. Alam kong napaisip rin kayo dito tulad ko, kaya sa aking kuryosidad ay binalikan ko ang mga nakaraang kabanata at magugulat kayo sa kinalabasan nito. Babalik tayo sa kabanata 62. Pagkatapos ng pulong ng magkakapatid sa Olympus, ibinalita ng isa sa mga tauhan ni Hades na nakatakas na ang mga bilanggong Titan na subordinate ni Cronus. Isa itong nakakakilabot na balita pero hindi ito alintana ni Hades at walang mababakas na takot sa kanyang mukha. Bilang isang tactician, masasabi kong may plano na ito kung sakali mang makatakas ang lahat ng bilanggo sa Tartarus, subalit, may malagim na sasapitin ang lahat ng tumakas. Dito na papasok mga Kops ang isang malaking tanong, bakit ipinadala ni Hades ang lahat ng kanyang tauhan sa Olympus at siya lang ang natira sa Helheim? Napaisip ka rin ba? Sa dami ng naglalakasang Titan na nakatakas sa Tartarus at nakaahon na sa Helheim hanggang nakarating na sa tarangkahan ng Bifrost, susagi talaga sa isip natin na hindi ito kakayanin ni Hades lalo na't siya lang mag-isa. Hindi na kita bibitinan pa dahil ang tingin ko na tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Satan. Ito ang magiging sagot kung bakit kinailangan ni Hades ipadala sa Olympus ang lahat ng kanyang tauhan sapagkat tatapusin ni Satan ang lahat ng makita niya maliban na lang kay Hades. Paano ko nasabi? Ibibigay ko sa inyo ang tatlong ebidensya ko at sa huli ay pagsasama-samahin ko ito para makita nyo na si Satan talaga ang nakasama ni Hades na umubos sa mga bilanggong nakatakas sa Tartarus.
Una, ang magbibigay tibay o diin sa mga nasabi ko na hindi mag-isang lumaban si Hades ay ang kanyang all-seeing eye na maskara, ito'y nakalagay sa Kabanata 62. Anong connect nitong sinasabi ko? Sa mga nakalimot na, kapag lalaban ng seryoso si Hades ay inaalis niya ito at nakita naman natin ito sa kanyang laban kay Qin Shi Huang, kung saan ipinamalas niya ang kanyang nakakakilabot na lakas, subalit sa kanyang laban sa mga naglalakasang Titan hindi niya na to inalis pa. Ikalawa, ang hindi maipaliwanag na dalawang divine weapon ni Hades, ang Bident at ang Staff of Apomeus. Mapapaisip ka sa isang divine weapon ni Hades na Staff of Apomeus sapagkat bagay na bagay kay Beelzebub na parang sa kanya talaga galing o sa madaling salita ay sa kanya talaga nararapat. Ikatlo ang nabanggit ni Hades sa Kabanata 72 nang minsang lumusob si Beelzebub mag-isa sa kaharian ni Hades. Nagwika ito na may narinig siyang bulong-bulungan tungkol sa isang daredevil fallen from heaven. Nagkataon lang ba nang sabihin ni Hades na ang kanyang bisita ay ang devil fallen from heaven? Dito'y lutang na alam ni Hades na si Satan at si Beelzebub ay iisa ngunit nang hilingin ni Beelzebub na tapusin siya ni Hades ay hindi nito ginawa. Mga kops, kapag pinagsama-sama ang mga ebidensya, una, ang all-seeing ay na maskara na hindi inalis ni Hades nang lumaban siya sa sangkatutak na Titan ay nagpapakita na hindi talaga siya nahirapan sa laban. Hindi na siya lumaban pa ng todo sapagkat kayang-kaya na ni Satan ang laban, at lahat ng makita nito ay pinagpapatay niya. Pero syempre, tumulong pa rin si Hades para mapabilis ang paglipol sa lahat ng nagtangkang pumasok sa tarangkahan ng Bifrost. Ito ang magpapaliwanag kung bakit lahat ng tauhan ni Hades ay ipinadala niya sa Olympus, para manatili silang ligtas sa nagwawalang Satan. Sa ikalawa, ang dalawang divine weapon na hawak ni Hades, ang Bident at ang Staff of Apomeus, ay may malaking kahalagahan. Ang isa sa banal na sandata na may itsurang bungo na tinatawag na Staff of Apomeus ay saktong-sakto para sa abilidad ni Beelzebub. Dito na papasok, mga kops, ang teorya ko na maaring pagkatapos ng laban sa Helheim, kinailangang magpahinga at mag-ipon muli ng lakas ni Satan kaya iniwan ito kay Hades. Ito ang pinakamalapit sa katotohanan kung bakit naging dalawa ang hawak niyang divine weapon. At ang huli, nang minsang lumusob si Beelzebub mag-isa sa kaharian ni Hades, nagwika ito na may narinig siyang bulong-bulungan tungkol sa isang daredevil fallen from heaven. Sa totoo lang mga kops, isa itong hint patungkol sa isang devil o demonyo na nahulog mula sa langit, walang iba kundi si Satan. Kumbaga, alam na ni Hades na iisa lang sina Beelzebub at Satan ngunit walang kaalam-alam si Beelzebub na si Satan at Hades ay magkakilala. Dito na papasok ang rason kung bakit nang minsang hilingin ni Beelzebub na tapusin na siya ni Hades ay hindi nito ginawa sapagkat may malaking utang na loob ito kay Satan. Dumako naman tayo sa Kabanata 73, ang pinaka-importante sa lahat. Nang ibinigay na ni Hades ang Staff of Apomeus sa Lord of the Flies, nagwika ito na itinago niya lang ang Staff of Apomeus para maibigay kay Beelzebub kapag nagkita silang muli. Yes mga kops, tama ang inyong narinig na itinago lang umano ni Hades ang Staff of Apomeus para ibigay kay Beelzebub. Ito na ang magpapatibay sa aking teorya na nagtulungan talaga si Satan at Hades para malipol lahat ng mga naglalakasang Titan at sa pagtatapos ng laban ay naiwan kay Hades ang divine weapon ni Satan. Sa puntong ito mga pops, ang masasabi ko lang ay isinauli lang talaga ni Hades ang Staff of Apomeus sa tunay na nagmamay-ari nito, at higit sa lahat, hindi basta nagkataon lang na akma sa abilidad ni Beelzebub ang kapangyarihan ng Staff of Apomeus bagkus ay kanya talaga ito dahil si Satan at si Beelzebub ay iisa lang. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.